Kumusta na kami? Okay pa din. Kahit dinaanan ni COVID. Medyo makati-kati pa yung aking ilong. How about Mitsu? How are you? How are you, Mikael? Yuvin. Sabi ni Mitsu, okay lang daw siya. Translate ko na lang. So, ano na ba? Kumusta na yung mga na-COVID? Ito, kung napansin nyo, medyo okay na si Mars. Pero, for me, okay na talaga ako. Meron lang konting sipon tuwing gumigising ako. Nakaano pa yung ilong ko, medyo may konting sipon pa. Pero, pag daytime, okay na. Siguro, next day ay magtatrabaho na si Mars natin. Hindi naman pwede na lagi tayong dito sa loob ng bahay dahil hinahanap din ako ng boss ko. Kahit gustuhin ko man na andito lang ako sa bahay, magpahinga, pero ano naman yung trabaho natin. At least, naka-rest talaga ako. I think mga lagpas 1 linggo din ako or kami ni Pars andito sa bahay. Si Pars natin medyo may ubo pa siya. Kahit sabay kaming nagkasakit. Pero parang naunayat ako gumaling eh. Siguro dahil sa edad namin ni Pars at mababa yung immune system ng ating Pars kaysa sa akin. So, ayun, ano ba nangyari? Bakit hindi na ako nakapag-vlog? Dahil yung mga previous days na may COVID kami, as in, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Gusto ko lang talaga magpahinga, tulog. Yun lang yung ginagawa namin ni Pars. Buti na lang, everyday namin hinahatid si Mitsu at the same time, pag mahatid ko siya, ayun, nagpapahinga na kami ni Pars. Wala na yung magdedistorbo, kanya-kanya kami pahinga ni Pars that time. Pag si Mitsu nasa daycare, and then mga 4:00 ayun, sinusundo na namin siya. So, maraming salamat po pala sa mga nagpaabot ng mensahe na get well soon, sa mga nagdasal. Of course, kahit hindi ko naman sinasabi sa inyo na nagdadarasal ako, nagdadarasal din po ako. Meron talaga yung time na nauna si Pars, yung ubo siya ng ubo na may dugo na lumalabas. And the next day, ako na naman yung sumunod na ubo ng ubo na may dugo na talaga. So parang yun na yung time na takot na talaga kami ni Pars kasi baka ang ending na nun ba ay pneumonia. So, buti na lang at sa trabaho ni Pars, maganda yung kanilang doktor ba or yung libreng paggamot sa kanila dahil anytime pwede ka lang mag-chat sa internet or dun sa doktor mo na ganito nangyari sa'yo, anong gagawin mo. Yung parang hindi ka na kailangan pumunta ng doktor para magpa-check up. Meron na silang automatic na magchat-chat ka lang sa internet, tapos tatanungin anong nangyari sa'yo, gano'n, bla 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 bla. So, hindi niya na kailangan pumunta ng doktor dahil meron niya gano'n. Tapos, pag kailangan bumili ng gamot, ayun, pinapadala lang sa niya, parang sa account din sa system namin dito ba na pag meron kang record sa doktor, yung ikaw na lang mag-open and papakita mo na lang dun sa pharmacy. Hindi na yung sulat-sulat. So, yun yung kagandahan sa kanila dahil nasasali ako sa gamot. Kasi same kami ng symptom ni Pars, lalo na yung sa pag-uubo na may dugo na talaga. So, ayun, after namin maka-inom nun for, I think, 2 days, sa akin, medyo umokay yung ubo ko na wala. Nowadays, parang konting ubo na lang talaga, pero I'm totally fine na talaga, wala na akong nararamdaman. Yung lang, konting sipon, for sure, next day nito makakatrabaho na ako. So, si Pars natin, meron mo siyang ubo talaga, hindi pa talaga siya totally okay. Ako, nakapaglinis na ako dito sa bahay. Hindi na makalat yung bahay, tingnan niyo po. Linis-linis na yung bahay natin dyan. Yung doon na lang, si Mitsu naglalaro. So, at least sa mga nagsasabi na hindi po to siya COVID, yung nararamdaman namin, normal trangkaso lang to siya. Actually po, last day ko sa work, doon ko na po talaga naramdaman na iba na yung ubo na to. Hindi na siya yung normal na ubo na yung ubo ka lang talaga ng ubo. Yes?
Hey, you remember what happened yesterday? Tummy ache because you ate plenty of candy. Muhimin, we eat first. You muhimin. As easy. But easy don't give. Muhimin, we eat first. No! Ay. Why you mad to me, ha? Gusto niya magkain ng candy. Sabi ko, kain muna kami ng pagkain bago ko siya bigyan. Nandun sa kwarto niya nagsirado. So, ayun na nga, yung last day ko sa work, bumili ako ng pregnancy test. Ano ba yung pregnancy test? Yung COVID test. Ayun, COVID test ako sa sasakyan. Ayun na nga, confirm. Positive ako. Ngayon, papunta kami ni Mixo sa Tokmani dahil wala na kaming ketchup, wala na kaming tissue, as in, nagkaubusan na, grabe. Naniniwala na talaga ako magastos pag nagkasakit. Kasi yung nagkasakit kami ni Pars, kailangan namin kumain ng kumain para magkalakas kami, magkasigla kami. I think 2 times kaming pumunta ng shop para bilhin yung mga dapat namin bilhin. Oh my God. Hindi pa umabot ng 1 linggo. Ang laki na ng nagastos namin kasi sa gamot, sa pagkain, pagkain ni Mixo. Dahil nga wala akong gana magluto, walang gana si Pars magluto. So, yung binibili namin ay yung ready-made na lang. I hate na bumibili kami ng ready-made kasi gusto ko lutong bahay. Yung pinapakain namin kay Mixo. Pero what can we do? Nagkasakit kami ni Pars. So, no choice kami. Doon kami bumili sa Lidl. Meron namang mga luto doon. So, yun, init-init na lang. At least, kahit pa paano, merong nakain yung ating Mixo habang nagkasakit kami. So, yung ating Mixo, nagtatampo talaga siya. Let's go! Let's go to Tokmani. You want to come? Ha? This abtik. Pastanan abtik, Mixo. Kunan ko muna siya ng damit. Ano papasuot ko sa'yo? Meron ka naman t-shirt doon na pants na lang ang kunin natin at yung medyas mo. Yun, sa Mars natin doon. Pupumuka na. So, gusto niya pa isama yung pupo? No need to bring pupo everywhere. Uy. How about if you forget somewhere? And then when we arrive, you don't remember where it is now. Let's just leave Pupo there. And when you come home, Pupo is here. Okay? No. Pinapanindigan niya talagang no. Okay, you don't come. You don't come. Bihisan ko muna to dahil lalabas tayo. It's raining. Come. Yo, it's raining. Grabe yung weather namin ba. Ito lagi ulan-ulan. Never talaga umaraw. Yung umaraw lang, yung last ako dun sa city, yun na yun. Dala ko yung mga bote-bote ko dahil ibebenta natin para hindi na ako gumastos. Kung ano yung kakailanganin natin dun sa Tokmani. So, come here, Asus. Hindi talaga nagpaawat. Binit-bit talaga si Pupo. Ay, nako, yung ating Pupo lover. Ang kapal ng jacket ko, pero mainit. Come na, Mixo. Hoy, ayaw. Pagbasa-basa, umaayo. Oh, kaya butas ang pinapasuot ko sa kanya kasi ganyan man yan siya. Ayan, napakong na. Go inside. Sige na. Sus, hihirit ka pa talaga dyan sa tubig, ha? Magkano kaya kikitain ko dito? Siguro mga 20 euro din to. Ano na, Mixo? Meron pa ako dito mga bote-bote na napulot dun sa daan. Last na yun. So, madami kasi yung naipon namin ni Pars. Diba? Mga ganyan, nasa ano yan siya, 20 euro kasi may mga bote-bote sa
Coke, Sprite. Yes? Ano na, nilalamig ka na, no? Come here, Mixo. Magbenta muna tayo ng anak. Ng bote-bote. Magana kaya to? Kasi first time ko dito sa Tokmani magbenta ba. Yan, try natin. Binalik ko yung mga bote-bote ko kasi dito pala sa Tokmani hindi lahat kinukuha. Iba kasi yung bote na binalik ko doon ba, hindi yung sa Tokmani talaga. Doon ko siya na-notice, lagay ako ng lagay pero hindi lumalabas yung amount kung magkano na yung nalagay ko. So pagtingin ko, dinidecline niya yung mga bote na nilalagay ko. So bali, ang nailagay ko lang doon yung mga bote ng Coke, Sprite, tapos yung mga beer talaga na pwede mong mabili kahit saan. So 5 euro lang yung nakuha ko dito. Binalik ko siya doon sa sasakyan dahil baka sa ice market tatanggapin yun. Kaloka. Naloka naman ako dito sa Tokmani. Namimili pala to. Wow! Oh, ano na naman yung wow-wow mo? Ka na. Oh. Oh, carry it. Hinihingal ako eh. Ha? Ano, Mixo? Ayan o, 5 euro lang yung napera natin dito sa Tokmani. Ayan. Via Laracas because it's not yet December. Ito kasi yung chocolate calendar na 25 days tapos bubuksan mo siya. It's very early, Rakas. Come here. Ha? Yo. Ito si Mixo, na-train ko na to na huwag bili-bili. Kailangan lang bumili kung ano yung kailangan lang bilhin yung ano talaga ang kailangan. Na-train ko na to si Mixo dito. Yeah, sinasama ko siya para masanay na talaga ba na hindi lahat kaya niyang bilhin tuwing andito kami sa Tokmani or kahit saang shop. Mita. Yo, lelo ha? Yo, ano ta? We need paper. Ano ba to? Balcony and WC paper eh. Toilet paper man to nak. Or, ayan, talos paper eh. Naka-sale siya oh, 8.40 na lang. Worth of, pila man to? 16 pieces. Mixo, let's get that other basket. Let's get that different basket. Ito oh, ito na lang bilhin ko. Kasi yung tissue namin doon sa bahay, last na yung nandun sa lamesa. Yo, uti tayong karon. Tule. Oyo. Sana pala yung ano, tulak-tulak yung kinuha natin na cart. Ayan, nakasale kasi siya. Normal price nito, nasa 13 euro to siya. Ayan, ito na lang na kasi di naman tayo pwedeng lumabas. Kasya kaya yung ating ano? Ayan. Oh. Oh. Okay. Sige, lahin mo. Go, Mixo, go. Ha? Kyllä siya yaksat. It's not so heavy. Yo. Ayan oh. Oh. Excited yan, Mixo? Yeah. Oh. Mama. Yes, what's that? Yo, we don't need that. No. Okay. Forward. Go, go, go. Yo, naka 30% yung mga plato nila pero ang dami na kasi namin plato talaga sa bahay eh.
Ayan, oh, may calendar na for next year. Yo, sila ampare yo. India da. ITA usasan, warakas. Yo. Okay, move na, move. Move na. Nahirapan ka ba dyan sa cart mo? Ano lang naman yung laman dyan? Tissue paper? Sige na. Ay, bili pala tayo dito ng COVID test. Saan ba yun? Naalala ko, dito lang yung banda eh. Kuha tayo ng ano na, COVID test na. Saan ba yun banda? Nakita ko yun last time eh. Dito nila yung dinidisplay. Or parang wala na yata. Asan man yung banda? Dito lang yung nakikita ko pag pumupunta kami ni Mixo eh. Ayun. Ayun o, tag 1 euro na lang. Ayan, kuha tayo dito ng dalawa. Okay, I need to buy this. Ayan. Yes. Ikot-ikot muna kami ni Mixo dito para na mapasyal ko si Mixo. Hindi natin daw ba kung meron mabudol si Mixo ngayon. Enjoy na enjoy yung ating Mixo dito. Sige Mixo, pili ka lang. Pinapili ko siya pero sabi ko, bibilhin na lang natin pag December, not now. So are you done? No. Okay, where you want to go? How about in the other side? Yeah. You can look. Kasi ito daw yung gusto niya. So you want this for Christmas? Yeah. You want this for Christmas, ha? Okay, what color? Ha? Punainin. Okay, kasi madami ka ng green at ano, blue. Okay, but not now, ha? Not now. For Christmas, okay? How about in the other side? Wow, look, oh. How about there? Oh, sus. You. Ang dami mong gusto, ha? Oh, sige, pero December na. Not now. Not now. Okay, are you done? You are done? Ha? What? Hey, you have that one. Ang mahal pala nito, oh. Meron kasi siyang ganito, oh. Bigay sa kanya. Ah, ito, oh, maganda din to siya, oh. Tapos ito. What's that, Mixo? Matatla. Ha? Matatla. Manong mo. This one. Christmas time, okay? Tala palo tinoy. Ah, pal yung dinosaur. Hilig kasi siya sa sasakyan na dinosaur. Kaya ito, oh, maganda sa kanya. Ayan. Ayan yung bibilhin natin for Christmas snack now. I know. Yo, now we know, okay? Okay. But not now. Okay? Ayan. Tingin-tingin lang daw lagi siya. Kinikilig naman ako sa yung Mixo kasi ang bait niya talaga ay. Alam mo yung gusto niya tingin-tingin lang pero no buying. Ayan. Mixo, let's go there, be. Let's check if they have ano pang winter niya. Hindi ko pa siya nabilhan. Ang mahal kasi. Tapos wala akong nakikita sa ano, second hand na mura. As in, meron ako nakita sa second hand. Diyos ko po, nasa 40 euro pa din eh. Samantalang dito, makakabili ka na ng ganito, 79. Pero may time to na nagsisale sila eh. Hindi lang muna tayo ngayon nak. Next time na ha. Kasi wala pa namang ano, tinglamig talaga eh. Mga January mo yung sobrang lamig talaga. Good job, Mixo. Walang budol, Mixo. Ayan o, walang bit-bit. Yung simod, ang simod. So, let's go. Ha? Magpagas pala tayo na kasi wala ng gas yung ating sasakyan. Ayan, yun lang yung nabili namin. Tapos uwi na din kami. Pinasyal ko na lang din si Mixo. Kahit parang sumasakit yung dibdib niya kanina doon dahil nakabili ng laruan. Pero hindi naman siya umiyak. Hinayaan ko lang siya ikot-ikot dun kanina. Sabi ko, tara na. Sabi niya, ayaw daw. Ikot-ikot pa daw siya eh. At the end, wala din naman kaming nabili. Ayan. So, ganun lang. Sanayan lang po yan kung paano natin
i-ano yung ating mga anak pagdating sa tindahan or sa shop na hindi tayo mabubudol at yung palaging may bit-bit sila ba? Ha? Tingnan kami dito sa bahay. Nagluto ako ng rice dahil magpa-fried rice tayo ng bonggang-bongga. Madamihang luto to. And then, hindi pwedeng hindi mabudol ng pasalubong for Pilipinas pag nagpunta ng Tokmani. Naka-sale kasi siya. Ito, Maybelline na lipstick. Bigay ko sa aking sister-in-law. And then, chocolate! Mata ng mixo pag sinabi kong chocolate. Ayan, pasalubong din natin to. Saan ko ba nilagay yung aking mga pasalubong? Nilagay ko lang muna to dito. Sa gilid. And then, mag-test ba ako? Ay, hindi na kasi alam ko naman talaga na may COVID kami. Bumili lang kami just in case. And then, para meron kaming gagawin ni Mixo today, magbe-bake tayo. Yung, ano ito oh. Ayan, naalala ko, madami akong ganito. Yung, kailan ba? I think last year or January. Madaming nilagay sa bin. So, madami akong harbat. Ito, naisipan ko magbe-bake kami ni Mixo today para meron din siyang gagawin maliban sa panunod ng iPad, paglalaro ng kanyang laruan. So, magbe-bake kami ni Mixo. Ito, alam na talaga ni Mixo ano to. Kasi nung nag-ikot-ikot kami doon, ito yung nakita niya na gusto niyang bilhin. Paborito niya kasi ito eh. Yung spam. Spam ba tawag nito? Umaling. Yan, masarap kasi ito eh. Meron akong nakolekta nito for balikbayan box. Na hindi balikbayan box. Pag uwi natin sa Pilipinas. Kaya lang, kailangan ko bumili ng beef nito. Medyo may kamahalan kasi yung beef. Dahil meron akong dalawang kapatid na nagbalik Islam. So, of course, bibigyan din natin sila ng ganyan. So, magluto lang tayo ng fried rice. Kumukulo na yung aking rice dito. Do you want fried rice, Mixo? Parang pangit naman to. Garlic, mas maganda pa minsan yung nakukuha natin sa bin ba. Yan o, parang dry naman to siya. Grabe. Napangiti talaga ako ni Mixo today kasi wala talaga siyang binili kahit candy lang dun sa Tokmani. Kasi yung candyhan dun or yung bilihan ng chocolate, madadaanan kasi yun bago mag-cashier. Wala. Follow lang talaga ni Mixo kung saan ako pupunta. Wala eh. Ipabilib ako ni Mixo today. Nagbunga yung aking pinaghihirapan tuwing sinasama ko siya dati. Kasi dati talaga nagwawala yan siya pag pumupunta kami ng groceryhan, and then gusto niya laging may bit-bit na laruan o di kaya yung gusto niya ba pag anong gusto niya, tapos pag hindi ko bibilhin magwawala, which is common sa mga bata. Pero si Mixo natin siguro mga isang linggo ko yan siya sinanay or isang linggo kami pumupunta sa shop. Pinagtsatsagaan ko talaga yun dati na isang linggo kami sa shop ba yung everyday. Sinasama ko siya sa shop. And then, doon ko siya tinitrain. Pinupunta ko talaga siya doon sa mga laruan. Tapos, bago kami pumasok, yun nga, lagi ko siyang kinakausap na tingin-tingin lang, hindi tayo bibili. Bibili lang kung ano yung dapat bilhin natin like food. Pagkain niya, so ayun. Tapos, pag pumupunta na kami doon sa mga laruan, sinasadya ko talaga na idaan siya doon sa may mga toys talaga. Tignan ko ano yung reaction niya. And then, pag aalis na kami doon na, kasi may nakita siyang laruan na gusto niya ipabili sa akin. And then, ayaw kong bilhin kasi alam kong meron siya sa bahay. So, nagwawala siya doon. Ang ginagawa ko po, iniiwan ko siya doon sa tinatayuan niya kung saan yung laruan. Tapos, hinayaan ko talaga siya. Pero, andun lang ako sa kilid. Doon lang ako sa gilid, nagtatago. Hinaantay kung ano yung gagawin niya. Bahala ka dyan mag-iyak-iyak. Kinakapalan ko talaga yung mukha ko. Nahayaan siya na umiyak.
kahit minsan nakakairita pag nasa public ka and then yung anak mo ay umiiyak tapos yung ibang customer tinitignan ka and then baka pagalitan tayo. Yung iba kasi dyan, lalo na yung mga matatanda, tatawag yan sila ng pulis. Pag ganyan na hinayaan mo yung anak mo na umiyak dyan sa shop. Ayun, sa akin talaga, tinayin ko talaga si Mixo. Ilang beses din yun siya, siguro 3 beses or 4 na beses siya iyak ng iyak nung ginawa ko yan sa kanya. Pero andun lang talaga ako sa gilid. Pero nung matagalan na, nasanay na talaga siya. Yes? Mita? You eat your burger? Ha? Ah, you are full na? Okay. So, ayun nga. At least, na-train ko na si Mixo pagdating sa shop. Hindi na siya umiiyak. Ha? Ah, may kami ostitin. Tama. Ay, may talok eh. Ano daw? May binili daw kami. May binili daw kami. Minka. What we bought? Ha? I tycker det var till. Yo. Ja, jag Tell me. Alex. Tell me. May binili daw kami. Hindi ko maalala ano yung binili namin na. Ano niya? What it was, Rakas? Because IT don't remember. Can you tell me? Ha? Nahihiya. Nahihiya yung ating mixo. Ayan, tapusin ko lang tong aking garlic kasi pag fried rice kasi ako, gusto ko madaming garlic para lasang-lasa yung ating fried rice. Ang bilis dumilim. Uy. Maglagay nga tayo ng ilaw. Hayaan nyo na po yung background natin na medyo makalat. Naglalaba kasi yung maringkwin ninyo. Ano ko lang yung mga pasalubong natin. Hindi ko malalagay diretso dito sa ating maleta. Ito ngayon, pagtingin ko kanina dun sa storage, meron pala akong 2 ganito na Ayan. And then yung ating mixo, gusto niya tirahin yung chocolate. Buti na lang, merong chocolate doon sa cabinet namin. And then, sabi ko sa kanya, yun na lang yung sa kanya. Nakinig naman yung ating mixo. Hindi ko na maalala ano ang laman nito maleta na to. Naalala nyo po? Ang pagkaalala ko kasama ko kayo nung meron akong nilagay dito. Pero tignan natin kung ano nga ba ang laman nito. Excited tuloy si Marie Queenie. Yan, balang araw. Mapupuno din natin to. Ano nga ba ang laman nito? Parang aabot na to ng 5 kilos, Mars. Ay, chocolate pa din pala. Chocolate pala din ang laman nito. Ayan, tama pala yung sabi nyo na itong laman nito, tanggalin ko na lang siya sa box and then ilagay ko siya sa plastic. Ano ba, ziplock na bag ba yun? Yung plastic. So, buti na lang po nag-advise kayo. Dahil minsan, mahina ang utak ng inyong maringkwini. So, I will follow your advice. Pag nag-impake na talaga ako, ilalagay ko lahat sa plastic yung mga ganito ba. Kasi may plan pa talaga ako na bibili ng ganito dahil ito yung gusto ng kuya ko at ng sister-in-law ko. Ayun na nga. Ang dami na nga tayong nag-uwi nito. Kasi ito, kaya hindi ko siya gustong ilagay sa maliliit na plastic bag. Dahil ito yung plan ko na ipamimigay ko na lang sa ano ba, yung pag nagkita kami ng mga kaibigan ko. So, mas maganda kasi may box. I don't think so. Pag tinanggal ko and then i-ano ko yung ano ba, box pagdating sa Pilipinas, hindi ko na alam kung paano siya aayusin. So, malaki naman yung aming isang bag.
Baka yung mga boxes na chocolate doon ko siya ilagay. And then, dito na bag ay yung maano talaga siya ba? Yung mabibigat. Sabi nga ni Pars, gaya nito. Meron na tayong spam na nabili. Ayan. Ganito yung nangyayari sa akin last time. Nung nagpapabalik-bayan box ako. Every bili ko, tinitignan ko kung ano ang laman ng balikbayan box. Wala lang, na-inspire lang yung Mars nyo bumili ng mga abubot for our family. Ilagay ko lang muna ito dito sa isang plastic bag yung mga chocolate natin dahil pag nag-impake na tayo, patanggalin din naman natin ito sa mga box niya. So, ayan. Dami-dami na tayo ng mga chocolate na ipamimigay. And then after Christmas kasi madami ding sale. Christmas and then mga January, yan. Yan yung sale ng mga chocolate. Pero sale lang naman kasi siya nowadays. Say like ganito. So, sale lang siya ng mga 10%, ganun. So same lang din. So, kaya hanggat may extra pera ako or punta ng Tokman bumibili talaga ako kasi hindi ko namalayan, madami na pala akong nabili, di ba? Tapos, ito yung mga damit. Ayan. One day, puno din po natin Mars. Ito mag-alala Mars. Grabe, no? Pag-uwi ng Pilipinas, ang laman ng maleta ay mga chocolate, mga pagkain. Pagbalik naman natin ng Finland, ang laman ng ating maleta, pagkain pa din. Pero, ang kaibahan lang ay yung grocery natin ba dyan sa Pilipinas. Hala. Mabigat na siya. Dilata siguro ang nakabigat nito ba? Mabigat na nga. Timbangin ko nga, tubi. Natin to. Ang ginamit kong timbangan ay yung sa timbangan ng tao kasi ang bigat na niya. Ilang kilo kaya to? Nagluloko yung timbangan natin. Okay, over. Sige na, huwag ka na magloko. Ay. Ha? 12 na? Seryoso to? 12 kilos na yung laman nito. 23 kilos na kasi yung ano namin bagahe per person. So, ang bilis naman. So, tama lang pala yan na maneta na dalhin namin. Tapos yung isang malaking bag namin. Okay na pala yun. Rakas, I have already there 12 kilos. No, it's mixed. There have also some different stuff. But food. You, Yeah. but 12 kilos already, ha? Already plenty. Na-shock ba kayo? Dahil ako na-shock din po. Mixo, ano na? Diyos ko, nagwala yung chocolate. Ginanyan niya lang. Holy moly, Mixo. Are you done na? You done? Yan o, yung chocolate. Di man, maliit lang kasi to Nung binigay ko sa kanya, hindi nagaano ka. Lucky ba? Nabawasan na siya. Di ba, Mixo? Mixo, no? Malapit na maluto yung ating fried rice. Yung aking fried rice, very lang yan siya. Very simple. At gustong-gusto ng mga chikiting. Lalo-lalo na dun sa bahay nila Yani. Paborito ng mga bata yung fried rice na luto ko. Kasi ang nagpapasarap kasi nito, butter at yung garlic niya. Tignan niyo po yung garlic na nilagay ko. Ganyan.
ganyan kadami yung nilalagay kong garlic sa aking garlic fried rice para lasang-lasa talaga yung garlic niya. So, nilagyan ko na to siya ng butter kanina. And then, mamaya, lalagyan ko pa siya konti. At meron ako ditong mga protein. Meron akong beans, itlog, at bacon. Dito pa yung aking carrots. Hindi ko pa na i-slice. I-machine ko na lang to para hindi na ako mahirapan mag-chop-chop pa. Sinixon natin parang hindi nakakain to eh. Kasi parang busog na siya. Naubos na yung burger. Meron kasi dyang burger sa ref namin na dapat sa kanya yung last week eh. Hindi niya man nakain dahil andun man siya sa baker. Bango ng garlic. Uy, i-on ko lang ito eh. Para yung amoy niya ay magdiretso dun sa labas. Meron pa pala akong rice dito sa maliit na kaldero. Ano ko na lang, isali ko na lang ito. Masarap talaga ang fried rice, no? Basta yung rice niya ay yung bahaw na siya ba o yung kahapon pa. Hindi yung ngayon siya naluto. Pag ako kasi nagpa-fried rice talaga, gusto ko yung rice ay yung kahapon. Yun, kanina ko lang naalala na magluto ako ng fried rice. Rakas! Mixo tarbis yala yutay. Ayan. Madami itong ating fried rice. Pag kinabukasan na dito. Na-miss nyo ba si Maring Queen ninyo na andito sa kusina? I think best sa tikak ka. Na-miss ko talaga magluto ay. Mga 9 days din tayo hindi nagluto. Puro lang tayo noodles, dilata, ganun. Ayan. Ukayin ko lang ito ng ukayin para matapos ko siya. And then, ang lalagay ko lang dito, asin lang at paminta. Wala akong ibang nilalagay na pampalasa. Hindi ko siya nilalagyan ng magic sarap or ano pa dyan. Dahil pag nilagyan ko siya ng magic sarap, sa panlasa ko, nawawala yung lasa ng butter at ng garlic. So, I stick asin at paminta na lang talaga yung tinitimpla ko dito. Uy, busog-lusog na kami. And then yung ating panahon sa labas. Grabe. 3:00 pa lang naman. Pero ang dilim na. Seryoso po to. Alayan, hindi ko alam kung kita sa ating camera na madilim na. Kasi iba naman yung kuha ng camera at yung sa personal. Dito talaga sobrang ito madilim na talaga. Kaya madaming nababalita na nagpapakamatay dahil nadidepress yung mga mental health nila. I think kagabi yun, meron kaming pinanood ni Pars na balita. Kasi si Pars lagi yan nanonood ng balita. And then yung napanood namin, it's about mental health ba? Anuhan ng government paanohin yung i-improve yung mga facilities, yung mga doktor, yung mga ganon pagdating sa mental health dahil at meron yung last month ba yun na famous writer dito sa Finland. Namatay siya, nag-suicide dahil sa mental health yun. So, yun na pag-usapan namin ni Pars na it's very common talaga dito sa Finland yung magpakamatay dahil nadidepress, anxiety. And then, meron pa yung isang ka-workmate ni Pars. Last year or 2 years ago ba yun na nakwento niya sa akin. Nagpakamatay din dahil alone siya sa buhay.
walang asawa, walang anak, patay na yung parents. So parang trabaho, bahay na lang yung inaatupag. And then ayun, naabutan sa bahay na nag-suicide. So sabi ko sa kanya talaga kagabi, pasalamat ako sa kanya na dahil lagi niya akong pinapayagan pumunta sa mga kaibigan ko, mag-overnight. Palagi akong gumagala. Yun, naintindihan naman ni Pars natin bakit ko yung ginagawa. Dahil alam niya na pag andito lang ako sa bahay, baka ma-depress lang din daw ako. Puro bahay, trabaho, bata. Yun, yung pag-usapan namin ni Pars kagabi. Nasabi ko din sa kanya, bakit kasi ang mga Finnish ayaw makipaghalubilo ng ibang tao? Hindi gaya sa atin ng mga Pilipina na we love to have gathering, mapa-birthday man yan, o di kaya food trip lang, magkikita tayo just to hang out, and then just to chismis. Hindi naman chismis ng ibang tao, kundi chismis ng ating sariling buhay. Yung ganun, kasi sa Finnish talaga, hindi sila mahilig sa ganyan. Yung parang takot sila sa tao. Ito, si Pars natin, buti na lang talaga meron siyang Yani at yung ibang kaibigan. Dahil pag wala, baka ako yung ma-depress sa kanya kung ano ang gagawin ko nang hindi siya palagi dito sa bahay. Kaya buti na lang, minsan, pumupunta siya dun sa bahay nila Yani, tapos minsan naman, dinadala ko siya dun sa bahay nila Ate Julie para makapag-banding sila ni Kuya Robert, ni Kuya Brian, at ni Kuya Kerop, diba? Yan din yung isa rason na minsan sinasama ko si Pars, lalo na pag meron siyang free. Pero pag meron siyang work, hindi ko siya pwedeng isama, mag-absent kasi forbidden niya mag-absent dito, tapos gagala ka lang and then makita ka ng boss mo sa labas. Ay, tiway talaga yung trabaho mo. Ayaw ano ni Pars na ganun ba? Na pag nagsabi siya na mag-sick leave siya and then nakita doon sa labas-labas nagparty-party, di mawawalan siya ng trabaho. Si Pars natin, never po yan siya nakatrabaho sa ibang yung ibang klaseng trabaho maliban sa pagiging investigator. Dahil nung ano yan siya, teenager, naging guardian siya sa isang shop, and then after that nag-army siya. And then, after niya mag-army, nag-work siya sa police as yung sa narcotic na aso. Aso ang hawak niya, yung parang sisimhutin ng aso. Yun yung tinabaho niya dati. And then, sa immigration talaga, nakatrabaho siya. And then, yung ngayon, mag-investiga. So, kaya, hindi niya nire-rest ang paggala-gala dahil gusto niya mag-inom. Mas mabuti daw antayin niya yung free day niya para makapagwalwal, hindi yung mag-absent dahil gusto magwalwal. Hindi niya ma-imagine daw kung mawalan siya ng trabaho, saan daw siya mag-a-apply. Wala siyang ibang alam maliban dyan sa pinagtatrabahuan niya ngayon. So, sa mga nagtatanong bakit laging wala si Pars natin pag lumuluwas ako ng Vanta, yan po ang isang rason. Dahil meron siyang work, and then gaya nitong darating na weekend. Meron siyang work, wala akong work. And then sa next weekend, meron kaming ganap dito, biniyag ng anak ng kaibigan yung si Ruby. So, hindi talaga magkasabay-sabay yung day off namin ni Pars. Mixo, what you need, man? Oh, what you did? Yung libro, ando na. Kilat. Oh no, what you did? Kilat. Kinuha niya lahat yung books dun sa shelves at nilagay dyan. You need to return it. You need to return it. Oten. Takaisin. Laita takaisin sinne. Mistä siya otit. Hindi niya naintindihan sa English yung return. Nag-finish ako, ayun, naintindihan. Ha? Pars, you okay? You okay, Pars? Tulog yata to si Pars eh.
Huy, kumusta naman yung aking labhunon dere? Ay, tapos na pala. Tapos na yung aking labhunon. Asa na yung aking basket? Dahil isusunod ko to. Ito, dalawang lagayan. Asa na yung ating basket? Ay, nako, yung ating sala dito. Hindi na maitsura. Ano yan? Minsan lang bata si Mixo natin. So, tapusin ko lang yung ating labahan. At ako'y magpapahinga na din dahil medyo pagod din ako. Yung katawang lupa ko, hindi pa siya ready yung maggalaw-galaw. Dahil nga galing tayo sa sakit, pero I can feel na I'm okay. Hindi na gaya dun sa previous vlog natin na sobrang matamlay ko, and then yung boses ko iba pa.